Magbumukbang tayo ng Marty's Cracklings. Baka naman, Marty's Cracklings. Joke lang. Kaya bubuksan na natin. I-rate lang natin ng 1/10. Sorry, haggard po ako, ha? Haggard po kasi. Kadiri ka naman. Wala, favorite ko talaga. I-rate po namin to. Wait. Ang asim. Oy. Oh, sa'yo muna. Tikman mo akin. 1, 2, 3 ka. Ano yung i-rate mo sa akin? 9. Out of 10. 8. Wala kasi siyang anghang eh. Lapit tayo. Para marinig nila. Wala siyang anghang. Kaya hindi masarap. Sama naman gano'n. Wala. Sarap? Sarap. Pagsamahin kaya natin. Pagsamahin kaya natin. Same lang yan? Ba't ka galit? Same, mas maangay ang akin eh. 1, 2, 3 ko. Magkahalo yung alat pati yung anghang. Kaya lang. Parang content na. Pagka tingnan mo. So, nakakita ko, girl. Huwag nyo na pong pansin yung ulo ni Miggy na kung hindi po. Ganyan po talaga yan. Antay naman ah. Oo. Huwag lang. Sana mag-subscribe na nga. Wawa ako. Huwag niyo makalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ni ate. Ayan, mag-like and comment kayo ako kung anong gusto niyo. Siyempre, magtitipid kami para ano naman. Makabili kami ng pagkain. At i-rate namin. Yung ibang pagkain ng flavor. Yung ganyan. Gamit nga kayo kung anong gusto niyo. Favorite nila. Favorite ko kasi ito eh, Marty's kulay blue. Saan? Vinegar. Spicy. Iba kasi kami. Mapi lang na kami hindi magkapatid. Nasikot po namin ang aso namin. Tulog. Yan. Yan. Yan po. Ganyan po kayo nila yan. Pasensyahan nyo na. Years old pa lang yan. Guys, meron kaming kwento. Diba? May ano doon sa taas. May nagnakaw sa taas namin. Kapit ka? At ako'y nakakita sa sa magnanakaw. Kaso, nasa isip ko, parang bisita lang ng bakla dyan sa taas. Kala ko tropa niya. Kaso, naduling. Alam niyo, ay, may puting gate kami kasing sira, na-stock up na. Hindi na siya nabubuksan. Doon siya po, pinipilit niya buksan yun. At nagtataka ako. At, ayun, bubuksan ko na sana yung ilaw, tapos sasabihin ko, magnanakaw. Kaso, biglang tumakbo. Eh kasi nga, kagahapon, may-ari ng bahay, inupahan niya.
pumunta sa amin kagabi. At sinabi niya kay Papa, hinarap ko si Mama. So, sinabi ni Papa, ano daw nangyari? Sabi ng may-ari, ano daw, napag-nakawan daw sila. Gawa nung umalis sila ng Friday. Hapon, umalis sila. So, bumalik lang sila kagahapon, linggo. So, yung mama at papa ko, lumabas ata eh. Tapos yung may-aring bahay na to, pumunta ka agad, tapos tinignan yung may-ari ng pinag-upahan. Nag-ano pa sila, kasi maraming nagnanakawan dito eh. Pero totoo. Pero yung last year, merong kinento sa akin yung matagal na dito nakatira. As in, may-ari yung nagkwento sa akin. Meron daw nanakaw dyan, mga borders, mga 2 ata nanakawan dyan eh. Kahit nga nito eh, nanakawan na eh. Yung Crocs niya na bago. 3 days pa lang yun. Kaso pagkalabas, umaga, pagising niya, ginising niya rin ako. Tinatanong niya, ate, nasan yung Crocs ko? Pinasok mo ba? Sabi ko, hindi. Eh, nasa ilalim ng, upuan yun. Kaso pagkatingin ng ilalim, wala na. Nangiyak-iyak ako na, dahil sikat yung Crocs nun eh. Crocs na yun, yung black and white na yun. Yung kulay na yun. Sikat na sikat yun eh. Mahal nang bili na yun. Kaya wag na maniwala, mura lang yun. Kaya dito sa ano to, pagkakabihan na kami nila mama at papa, sana doon yung pintuan, para walang manakawan. Yagal. Kung mananakawan naman kami, wala makukuha na dito sa amin. May aso kami. Bulok yung mga gamit dito eh. Mga luma-luma. Luma-luma. Wala rin kwenta yung magnanakaw dito eh. Hindi nga nila alam kung saan nakatago yung lahas ng nanay namin. Pati nga kami, hindi namin alam eh. Kaya nga eh. Si mama lang nakakaalam nun. Pero kami wala. Hindi namin alam kung saan nakatago. Magaling magtago yung nanay namin. Kaya walang nakanakawan. Konti lang naman takaw mo eh. Siyempre. Yung tungkol pala sa aso namin, paano namin siya nakuha or nabili, hindi po namin siya nabili. Nakuha lang po. Nakuha po namin yan. Story time na naman. Sa aso natin. O, ikaw muna. Story time. Bago namin makuha yan, umakyat muna kami ng kaibigan ko, si David, sa Bumungan. Tapos meron tumawag sa amin. Sabi, Miguel, gusto mo? Sabi ko, ano po? Ng tuta. Kala ko kasi papagalitan kami. Yung pala magbibigay ng tuta. Ayun, sabi kasama ako doon. Kasama namin yung kaibigan nito, si, David. Kasi wala na siya. Sa Mindanao na nakikibagkera. Back to story na. Yung pagkababa namin, nakita na namin to. Yan, si Liet. Ito, ilog. Natulog. Tinakita namin kay Papa. Ginising ko si Papa. Si Papa, tulog Hawaii. Ginising ko si Papa, sabi Papa, anong yan? Sabi ni Mama, ano yung asong yan? Ilabas niya yan. Tapos sinabi ko, Pa, pwede na tinalagaan yung tuta. Binigay lang kasi sa akin to eh. Yung tatay namin lutang pa nun kasi kakagising. Tapos sabi ni Papa, tinatanong na siya ng kapatid ko. Sabi ni Papa, Pa, pwede ba natin ampunin to? Sabi Papa, Pasabi sa walang oras eh. Pero sinabi Mama, Pa, kaya mo bang alagaan yan? Sabi ni Papa, oo nga, may aso nga ako dati. Sa probinsya ba nga? Kinukumpara. Tapos sinampo na nga namin to. Wala po 3 araw tumakas sa bahay. Bumalik. Tapos ako, tinawag ako ng mayari nun. Sabi, Miguel, ang aso niya. Tapos ginawa namin, paulit-ulit na nagagawa yun ng aso namin. Ako, labas-paso kami doon. Nakasulat pa naman doon, bawal pumasok hindi borders.
one time, gumawa si Papa ng kulungan. As in, dito sa ano namin, sa may Side lang. side. Kaso yung tatay namin lutang. Ang baba ng kulungan ginawa. Tinanggal yung harang doon sa may gilid ng TV namin. Hinarangan niya yung sa harap ng gilid. Tapos pagka sabi Papa, okay na yan. Nilagyan na yung aso. Kaso lumusot sa kabila. Tapos tinalian niya naman yung aso namin sa may pintana. As in, nandun yung tali niya. So, tinali niya yung aso. Yung aso namin, panay tahol, iyak. Kasi hindi siya pa siya sanay. Hindi pa sanay. Sinanay siya na namin eh. So, yung... Kaya, pag ginagala namin, ginagala niya ako. Kasi, siya yung may hawak ng tali eh. Marunong na yan magsabi ng mama, Papa, sa kanila lang, kanila mama at Papa, pero pag sa amin, magtita, di ba? Lalat na lang. Ako, tangina, ng beses na ako nakagat. Ang cute ng tuta namin. Dati, makute siya. Parang sabi nga ni Papa dati, sabi niya, bakit parang may bigote siya? Dahil may itim siya dito. Parang pintura ba yun? Dumi lang. Ano yun kasi may lahi yung kaso hindi namin alam. So, sinerch namin sa Google. Hindi ko matanda. Ano matandaan? Wala na eh. Nakalimutan talaga. Yung yung aso namin is talagang nakita na namin simula tuta pa lang baby. Ako una nakakita nun, sabi ka ate, tingnan mo tuta oh. Sabi ko, sige, buhatin mo. Binuhat niya. Kaso yung si Sakura, tahol iyak. Parang natatakot, magpahawak sa tayo mga tao. Takot yan dati si Zara. Palabas-pasok lang siya sa gate nila. Nakakatawa eh. Kaso, eto, muntik na ba matay si Zara? Dahil dito, dito tao. Binuksan mo yung pintuan, tapos sabi mo, Sakura! Tapos si Sakura, naging makulit. Diretso labas, diba? Yun, muntik na siya mabangga ng van. Kasama ako, hinabol ko eh. Muntik ka na maging maalala. Muntik ka na maging alaala. Ang bonak na ito eh. At least hindi natuloy. Napamura ako, rinig ng driver eh. Utang! Malagalito na ng nanay ko. Dati ayaw ng nanay namin sa aso. Sabi niya, tabi mo yan. Kasi diba nilapit mo kasi sa kanya yung Sakura. Pero ngayon, ulam namin toyo. Sa kanya, Argentina. Oo. Sarap ng manok. Ay, Chicken Joy, kanto. Sa kanto lang yung manok na yung prito. 25 pesos, bagong litos. Tapos sa amin, lang ulam namin, noodles pati itlog. Sa aso namin, grabe. Social. Sabi ni Mama, bantayin daw yung aso. Kaya nga namin kinuha yung aso para magbantay ng bahay. Pero kami Oo nga, no? baliktad. Ganun talaga. Wala kayo na? Hindi kasi sanay yung aso namin magpag-isa. Lalot eh. Inasarasa mo kasi. Kaya nasanay eh. Yung sabi mo, bye-bye! Wala. Kaya niya dati, kaya sarap sa sarili. Kaya yun lang guys. Bye-bye. Thanks for watching. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe dito sa YouTube ng ate ko. Bye! Bye!